Ihahatid namin kayo sa isang lugar na talaga namang patok at trending lalong-lalo na sa mga kabataan. Isa ito sa mga pinakabagong tattoo shop dito sa Naga City, ang Inkfilia. Ako si Katrina Espanto at narito ako upang sagutin ang tanong na What's Hip? Ito lang yan sa W's of A. Bago tayo pumunta sa Inkfilia Tattoo Studio, atin munang alamin kung saan nga ba nagsimula ang tattoo. Ang mga katutubong grupo sa buong isla ng Pilipinas ay may pagsasanay na sa sining ng tattoo, mga ilang siglo na rin ang nakakalipas. Ngunit pagkatapos ng pagdating ng mga Espanyol, Amerikano at ng Kristyanismo, ang tradisyonal na kasanayan tulad ng pagtatattoo ay nalagay na sa bingit ng paglaho. Noong dumating ang mga Espanyol sa isla ng Bisaya noong 1521, binansagan nila ang mga katutubo sa rehiyong ito ng pintados. Ibig sabihin ay painted people o painted ones. Dahil halos lahat ng parte ng katawan nila ay balot ng tattoo maliban lamang sa kanilang mga kamay at talampakan. Ang mga larawang ito ay mula sa Boxer Codex na naglalarawan ng mga tattoo ng sinaunang Visayans. Sa Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas ay may nakatirang mga katutubong pangkat. Higit pang mga popular para sa kanilang malawak na mga tattoo at rituals ay ang hilagang bundok ng mga taong tribo sa Cordillera Region, sama-sama na kilala bilang Cordillerans o Igorots. Ang ilan sa mga katutubong grupo ay karaniwang libangan ay head hunting, bilang isa sa pangunahing mga kadahilanan sa likod ng pagtatattoo. Naniwala sila na ang tattoo ay may taglay na espiritual na kapangyarihan at mahiwagang katangian na nagbibigay sa kanila ng lakas at proteksyon. Nakasanayan na rin nila ito upang makilala o gantimpalaan ang isang mandirigma pagkatapos ng matagumpay na headhunt at paglalakbay dagat. Ang mga babae ay meron ding mga tattoo upang mapahusay ang kanilang kagandahan para sa pagkamayabong at upang magsilbi bilang paraan ng pananamit. Ang mga paraan at mga kagamitan sa pagtatattoo ng mga sinaunang Pilipino ay magkakaiba sa buong rehiyon. Ang ilan sa mga pamamaraan ay ang paggamit ng matutulis na bagay tulad ng metal, tinik, kahoy o buto at ilalagay sa isang dulo ng isang stick at pagkatapos ay tutusok-tusukin paulit-ulit papunta sa balat upang ilapat ang tinta. Sa modernong panahon, ang pag-iisip ng mga tao tungkol sa tattoo ay naiba na rin. Alamin natin kung ano nga ba ang paniniwala ng mga tao ngayon tungkol sa usapin pagdating sa tattoo. Well, nagsimula ako since 2008 sa Manila. Kasi yung PNP tattoo sa Manila, sa Makati, naghahanap sila ng apprentice yung time na yun. Tapos, nag-try akong apply and then nakuha ako. Tapos na-train nila ako sa shop na yun. Tapos yun, doon na nagsimula yung career ko paging tattoo artist. So, bakit po tattoo business yung isipan mo? Well, actually, wala naman kasi hindi pang alam since bata pa kasi ako, nag-drawing na ako dati pa. Tapos, yung teacher ko nung high school sa Laguna, ano siya, tatalay siya ng tattoo. Tapos, parang tinitingnan talaga namin siya ng parang, wow! Parang ang cool na itong teacher ng tao to. Tapos, magsimula, nakatapos ko siya. Tapos, yan, inintro sa yung mga tattoo. Tapos, sabi ko, dapat pag-college ko, may tattoo na rin. Tapos doon na nagsimula, sabi na may tattoo ako. Tapos dito kasi sa Pilipinas particularly,
pag may tattoo ka, parang hindi-discriminate ka kasi ng tao. Kaya mahirap mag-apply na ibang trabaho. Tapos ngayon, ginagawa natin advocacy na palaganap na ng tattoo, parang i-accept na namin yung mga tao. Tapos yun, ginawa ko na itong business na to. Same na rin nung advocacy na tanggapin ng tao, lalo ng mga Pilipino ang tattoo. Ang inkphilia ay nagmula sa salitang ink at philia, na ang ibig sabihin ay ink obsession. Napag-alaman namin ang kadalasang edad ng mga kliyente ni Mr. Jesse Osea ay mula 21 hanggang 28. Bagamat meron ding mga menor de edad ang nagbabalak magpatattoo, pero upang maging legit lahat, pinapapirma niya ng waiver ang kanyang mga kliyente upang malaman at masiguro na nasa legal age na sila. Ang dahilan ko kung bakit ako nagpatato, sa isip ko kasi, ang balat natin ay parang canvas. So, anong silbi ng canvas kung wala itong mga tinta? Maunahing rason kung bakit ako nagpatato ay talagang para i-express ang aking sarili. Pero hindi ito gaya ng ibang mga tao na ginagawa para sa ibang tao. Bilang artist din, tsaka influence din ng mga kaibigan. Actually, nagpalagay talaga ako ng tattoo para sa sarili ko. Kumbaga, hindi naman sa gusto kong magmukhang astig ko, kaya gusto kong magmukhang adla. Gusto ko lang may patunayan sa sarili ko. At siguro may halo na rin mga 20% na tiwala. Nagpatato ako dahil gusto kong maramdaman yung feeling ng tinatatuan. Paano naman po kung may gustong magpatattoo pero wala dun sa catalog? Pag may gusto magpatato, tapos basta sabihin niya na sa akin yung idea niya. Tapos pagtutulungan kami kung paano ko i-deliver yung gusto niya. Tapos ipapacheck ko rin sa kanya kung yun ba yung gusto niya. Tapos gagawa rin ako ng ibang revisions. Hanggang sa makuha niya yung pinaka gusto niya talaga. Na yun ang gusto niya ilagay sa katawan. Ano naman po yung mga klase ng customer ang mga na-encounter niyo? May mga umiiyak, iba naman relax lang. Karamihan ng kliyente ko, yung hindi masyado nakatagal sa pain tolerance, yung tinatawag pain tolerance. Meron na nga sa kliyente dati na nahimatay. 10 minutes ko pa lang siyang tinatatuan, nahimatay siya. Kasi nagpatattoo siya, hindi siya kumain, wala siyang sapat na tulog. Tapos parang nakainom pa ata ng kinakiba yan. Hindi naman nagsabi. 10 minutes pa lang, nahimatay siya. Pero alam namin kasi namin gagawin na, pag may nahimatay na kliyente, trained naman kami kung paano namin siya i-revive na wala sa kanyang mangyayari masama. Ang minimum size ng tattoo na pwedeng ipatattoo sa Inkphilia Studio ay 9 square inches at ito ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. At alam niyo ba na ang pinakamalaking tattoo na pinagawa kay Mr. Jesse ay isang samurai na may hawak na espada na may sukat na 19 by 22 inches back piece na nagkakahalaga lang naman ng 80,000 pesos. Wow! Hindi naman nagbago ang paningin ng mga tao sa akin nung pagkaroon ko ng tattoo. Parehas lang naman. Saka, ano naman ngayon kung ang ayaw nila sa tattoo o gusto nila, ako naman ang may kagustuhan . Siguro natural lang naman na may magbabago sa pananaw ng ibang tao sa mga taong may tattoo at hindi naman ako iba sa kanila. Kumbaga, siguro sa ating lipunan kung saan hindi pa masyadong na-accept ang mga taong may tattoo at iba pa o masama pa ang tingin sa kanila. Siguro, inasahan ko rin naman yun. Pero siguro, naging sa pagdala na lang sa kung paano kamabuhay bilang isang tao. Actually, yung tattoo ko is lahat tattoo. Bali, parang lang ito, professional. Hindi ako expressing pag sa labas ito. Kaya yun. Sa tingin niyo naman po, ano ba yung dahilan kung bakit nagpapatattoo yung mga kabataan? Sa tingin ko lang, sa opinion ko, karamihan kasi ng kabataan ngayon, pag may nakita silang design sa internet, ginagaya nila. Yan yung namin yung sinasabi na respeto doon sa nagpatato. Kasi yung ang tattoo kasi talaga, karamihan ang pinapalagay, yung commemorative na may significant talaga sa buhay nila. Bawa yung pangalan ng nanay tsaka tatay. Pag nakakita na kami na ginaya lang sa internet, parang ayaw talaga namin galawin na ayaw namin trabawin. Pero pwede namin gawan ng revision, pero wag yung mismong gayang-gaya. Si Mr. Jesse Osea ay hindi pa sinubukang sumabak sa mga tattoo conventions sa kadahilan ng ayaw niyang masira ang pangalan niya,
ng shop at ng kanyang mentor noong hindi pa siya gaanong kagalingan. Ngunit sa darating na Peña Francia Tattoo Convention at Dutdutan Tattoo Convention sa September 2014, siya ay handang-handa ng sumabak dahil alam niya na sapat na ang kanyang kakayanan. Wala, sarili ko lang. Kasi mahilig kasi ako mag-drawing. Tapos yung mga dinodrawing ko, tinatapon ko lang naman yung mga papel. So sayang lang naman, ano kaya kung ilagay ko lang sa balat ko. At least hanggang abang buhay nandiyan pa rin eh. Number one talagang naka-influensya sa akin ay syempre yung barkada ko, si Picat. Tapos syempre, habang nakikita ko siya na nagtatato na-curious din ako kung ano ba ang feeling. Barkada ko. And then si Ian Taraw ng Quezon. Sarili ko lang, parang trip lang. Experience ko yung sa pain, ano siya kasakit. Pero okay naman. Maliban naman po sa tattoo convention, na-invite ka na po ba sa mga talk? Yes, and invite ako last year dito sa may Ateneo. Grupo sila ng mga estudyante, tapos sa isang classroom nag-talk about sa history ng tattoo, yung modern age ng pagtatato, tsaka yung mga tips para hindi sila basta-basta ma-infect, tapos tungkol sa mga designs nila. Tsaka kung gusto nila maging matutunan kung paano magtatato. Speaking of modern age po, di ba po may old way ng pagtatato? So kung ikaw po yung tatanungin, ano po yung mas maganda, yung modern or yung old? Personally sa akin, mas gusto ko yung modern age ng pagtato kasi sobrang dali na lang eh. Dati kasi ginagamit thorn ng bulaklak, gano'n, tapos isa-isayin talaga siya sa balat. Ngayon, puro machines and electricity na pantay-pantay na, mabilis lang gawin. Tsaka hindi masyadong masakit gawin sa mga kliyente. Alam niyo ba na ang ginagamit na tinta sa tradisyonal na pagtatattoo ay uling? Sa mga gustong magpatato, masabi ko lang, isipin nyo muna, di lang 2 beses, 3 beses, hindi lang 4 beses. Kahit mga 100 beses bago kayo magpatato kasi yan, permanente na yan. Tatawan nyo yan, tsaka dadalhin nyo ng habang buhay, kaya pag-isipan nyo lang talaga, pag-isipan. Tsaka pumunta kayo dun sa mga tattoo artist na experience na, check out nyo muna yung shop, yung lugar, malinis ba, para hindi kayo mahawaan ng kung anong sakit. Tsaka check nyo rin yung background before fall ng tattoo artist. Oo naman, gusto ko naman magkaroon pa ng tattoo. Kasi adik ako sa sakit eh. Sa kasalukuyang mga tattoo ko ay siguro kulang pa, tapos gusto ko pa talaga siyang dagdagan. Marami pa. Pero tago pa rin. So, invite po natin sila na bisitahin yung shop. Yes, thank you. Bisita po ng Infila Studio dito po sa may number 22 RLP Building, Ateneo Avenue. Tapat lang po siya ng Sir Carlos, katabi po lang siya ng Taps ni Mamsi. Basta po Ateneo Avenue. Welcome na welcome po lahat. Huwag po kayo matakot, medyo maraming kurtina lang po kasi para sa privacy, pero pasok lang po kayo. Thank you po, Sir Jess. Salamat ka. At nalaman niyo na ngayon ang mundo ng tattoo. Hindi naman masyadong masakit, diba? Kaya para sa mga gustong magpatattoo, bumisita na sa Infila. Kita ito sa Ateneo Avenue. Muli, ako si Katrina Espanto ng W sa Faith.